Sa isang baryo ng Hugan, may isang malaking mansyon na nagngangalang Kwangpoy Mansion. Isang inchik ang nagmamay-ari nito. Kung titigan mo sa labas ng malaking mansyon, napakalinaw tingnan at sobrang maaliwalas ang paligid. Maraming nagagandahan na mamahaling bulaklak at maraming hindi kilalang puno ng prutas na nakatanim sa ilang sulok ng bakuran. Sa isang banda, nag-uusap ang magkakaibigan na si Miloy at Abner patungkol sa posible nilang papalarin sa pagtatrabaho sa loob ng malaking mansyon. Pre, tama ba tong ginagawa natin? Nakita lang kasi natin tong nakapaskil sa isang poste na ang mansyon nga na ito ay naghahanap ng mga trabahante. At talaga namang hindi ka panipaniwala ang sweldo. Biruin mo, sa isang buwan pa lang magkaka1,000,000 ka na? Ano yun? Tanong ni Miloy sa kababata na si Abner. Naku pre, sabihin ko sa'yo, nandun si Butchok sa loob at sobrang tagal na niyang nagtatrabaho doon. Nakita mo naman ang pamilya niya ngayon, di ba? Halos kada araw gumagala at talaga namang ang lalaki ng bahay. Sagot naman ni Abner na makikita mo sa mukha na sobrang excited sa pagpasok sa mansyon. Ibig sabihin pre, talagang totoo yung sahura na yun? Talagang gaganda buhay natin pag magtatrabaho tayo doon? Ano pa nga ba? Eto naman parang tanga. Oo nga. Magtiwala ka lang pre, sabihin ko sa'yo talagang gaganda buhay natin dito. Nasisiguro kung hindi tayo magsisisi pre. Aba, akala mo talaga alam na alam ang sitwasyon sa loob ng mansyon no? Makailang saglit lang ng kanilang pag-uusap, nakita na kaagad ni Abner ang nasabing mansyon na dahilan ng pagkabighani nito. Ay grabe, walang niya. Yan ba yun? Mansyon ba yan? Para namang Encantadia yan pre. Tignan mo, ang daming puno na hindi ko malaman kung ano yan. Wala man lang kahit bayabas man lang na pwede nating mapitas pag nagugutom tayo. Tugon ni Abner sa tahimik na si Miloy habang nakamasid sa bahay. Pre, alam mo pre, iba talaga pakiramdam ko sa bahay na yan pre. Ito na ba talaga yun? Sagot naman ni Miloy. Oh, pre, yan na yun. Ito yung nasa poste dinala ko pa para malaman talaga natin. Aba, dinala mo pa talaga yan ha? Ano pre, tara na ba? Pasok na ba tayo? Nang nasa gate pa lang sila, may isang lalaking napakalaki ng katawan na parabang bouncer ito sa isang club. Tinangka nilang pumasok agad sa gate pero bigla na lang nitong hinawakan ang kanilang mga kwelyo at talaga namang umangat sila lagpas sa ulo ng gwardya na yun. Hoy, sino kayo? Lakas ng loob niyong pumasok na lang bigla. Di niyo ba ako nakita sa laki kong to? Bulag ba kayo? Ay, pasensya na po bossing. Nakita ka po namin kaso akala namin pwede lang papasok sa loob eh. Kala ko kasi open for all po. Huy Miloy, ano ka ba? Walang niya may pa-open for all ka pa diyang nalalaman. Ayun, bigla na lang tayong nagka-6-footer, langya ka. Umangat talaga ako eh. Kitang-kita ko yung mga balakubak sa ulo ni Edward na yun. Edward ba yun? Edward ba pangalan nun? Ba't mo kilala? Yun ang nakasulat sa kanyang polo eh. Oh, anong binubulong-bulong nyo dyan? Ay, wala po. Etong kaibigan ko kasi may tinatanong lang. Tuloy na po kami sa loob. Salamat po, Mang Edward. Pinatuloy na sila ng gwardya na si Edward matapos niradyuhan at kinumpirma nito ang kasamahan sa loob. Nang makapasok na sila sa loob ng mansyon, sinalubong sila ng isang matanda na si Aling Myrna. Tinanong sila kung ano ang pakay nito at kung bakit sila nandun sa lugar na yun. Saan nyo ba naririnig na naghahanap ng tauhan dito? Nakita lang po namin sa poste ng aming baryo sa probinsya po. Nagbabaka sakali lang po kami, ang hirap kasi ng buhay sa probinsya eh. Sagot ni Miloy kay Aling Myrna. Tama po, may mga pamilya po kaming binubuhay at talagang hindi po sapat ang kinikita namin sa probinsya sa pang-araw-araw namin. Tagsang-ayon naman ni Abner. Sigurado na ba kayo sa pinasok nyong buhay mga iho? Pwede ba kayong aatras? Ang taas pa. Ay nako Aling Myrna, sigurado na po kami sa landas na to. Narinig ko na yung mga payo-payo na yan sa mga kwento eh. Wag na po, okay na po kami ng kaibigan ko.
Pagpuputol na sagot ni Abner sa sinasabi ni Aling Mirna at nagtungo sa isang silid na may plakang nakalagay na 4 applicants sa pinto habang kinakaladkad si Miloy. Huy, ano ka ba? Lumabas na naman yung pagkawalang galang mo. Umayos ka dito boy, hindi natin lugar to. Tugon ni Miloy sa kaibigan. Ano ka ba? Narinig ko na yung mga payo-payo na yan Miloy. Wala rin patutunguhan yung mga ganyan kung pagbabasihan natin ang mga sinasabi ng matandang yun. Pabalang na sagot naman ni Abner. Pagpasok nila sa nasabing silid, nakita nila ang isang inchik na nagngangalang Kwang base sa nakalagay sa lamesa nito. Kayo ba apply trabaho akin kumpanya? Ako nga pala Kwang, ang may-ali mansyon na ito. Tanong ni Mr. Kwang sa dalawang binatilyo. Ay, magandang umaga po Mr. Kwang. Opo. Nakita po namin yung advertisement nyo na nakalagay sa poste sa amin. Ano po bang pwede naming gawing trabaho dito po? Patanong naman na sagot ni Miloy sa isang inchik. Opo, Mr. Kwang. Ano ba pwede gawin namin dito? Kayo ba tulong sa amin? Kalokohan na tugon naman ni Abner. Huy tanga, may lahi ba kayong incheck? Ba't ba ganyan ka magsalita? Ako ba loko mo Otoy? Ayos mo pananalita mo Bago ka lang tapos yan ugali pakita mo sa akin? Nako, nagbibiro lang naman ako Mr. Kwang. Pasensya na po. Ako hindi tanggap bilo dito. Gusto mo uwi ka na? Naku po, pasensya na po kayo sa kaibigan ko. Talagang lumaking ungas yung tao na yan eh. Ako ayos nyo Ali kayo. Sunod kayo akin. Pakita ko sa inyo inyong pwesto. Habang naglalakad sila pasunod sa inchik, binweltahan na naman ni Miloy si Abner dahil sa tinurang nito kanina. Pagdating nila sa pwesto, hindi nakaimik ang dalawa sa kanilang nasaksihan. Sobrang ganda kasi ng lugar na ito at sobrang laki ng pwesto nito. Naku pre, naku. Talaga namang galante itong mansyon na to pre. Tignan mo yung pwesto natin Sigurado akong ang ganda ng buhay natin dito at sobrang relax lang ng trabaho natin. Natutuwang wika ni Abner. Oo nga pre, grabe ang ganda ng lugar na to. Hanep. Pati si Miloy ay hindi na din nakatakas sa pagka-excited ni Abner dahil talaga namang sobrang ganda ng lugar. Napapalibutan ito ng mga mamahaling paintings na masasabi mo talagang hindi ito mabibili sa Pilipinas. Lumipas ang ilang minuto na kanilang paghihintay. Pumasok si Aling Mirna sa silid at nagdala ng pagkain para sa kanilang tanghalian. Eta, kainin niya. Mukha na daw kasi kayong gutom, sabi ni Boss Kwang. Ay, grabe naman. Sikmura lang po ang gutom sa amin po, hindi po yung mukha namin. Tugon ni Abner habang tinititigan si Aling Mirna palabas ng silid. Ilang saglit lang nang matapos silang kumain, may pumasok na 2 lalaki na kaparehas ng uniforme ng gwardya na si Edward. Ang isa ay nasa pinto lamang at ang isa naman ang lumapit sa kanila. Nandito kami para ipaalam sa inyo ang trabaho nyo sa silid na to. Explain ko lang sa inyo kung ano ang daily routine nyo. Yung kwarto na yan sa kaliwa, dyan kayo matutulog. Kasya kayo dyan dahil napakalaki ng silid na yan. May double deck na din dyan na higaan nyo. Handa na lahat ng gamit din at nandyan na din yung uniforme nyo. Huwag kayong mag-alala sa pagkain dahil may maghahatid lang sa inyo niyan. Tungkol naman sa trabaho nyo, simple lang naman at malalaman nyo yan mamayang gabi at babalik kami dito. Nga pala, yung trabaho natin dito ay panggabi. Kaya dapat mag-iipon kayo ng lakas sa umaga para sa gabi ay makapagtrabaho kayo ng maayos. Sa ngayon matulog muna kayo at nang makapagsimula na tayo mamaya. Mahabang pagpapaliwanag ng isang tauhan sa loob ng mansyon. Sinunod nga nila ang sinabi ng tauhan at natulog na ang mga ito nang hindi man lang chinek ang mga bagay-bagay sa nasabing silid. 9:00 na silang nang magising sa pagkakatulog nang may kumatok sa pinto. Pinuntahan ito ni Miloy at binuksan ang pinto. Pagkabukas niya, nandoon na ang mga tauhan na hindi niya maintindihan
kung bakit ganito ang mga uniforme nito. Isa itong pang-butcher na uniforme na nakikita nila sa palengke nung nasa probinsya pa lamang sila. Tumakbo si Miloy patungo sa silid at chinek nilang dalawa ang uniforme ng nasa isang upuan sa may gilid ng lamesa nila sa loob. Nagulat si Abner nang ipinakita ito ni Miloy sa kanya. Hala, pre, yan ba yung Oo pre, tama ka sa iniisip mo. Yan yung uniforme ni Mang Kanor na palagi niyang sinusuot sa palengke habang nagtitinda ng karne hanggang sa pag-uwi niya. Ibig sabihin, ganun din trabaho natin dito? Sa ganitong kabango na bahay, may mga karne pala dito? Posang gala. Alam mo ba ang ganyang trabaho, pre? Nag-aalala ako sa'yo, baka hindi ka sanay. Ako kasi, pag mag-iihaw sila tatay ng baboy sa piyesta sa bahay, ako kasi tagahiwa. Ano ka ba? Oo naman no. Yung sayo baboy nga lang sa amin baka yung iniihaw ng papa ko nang mapag-uutusan siya palagi ng kapitbahay naming mayaman. Yung malaking bahay sa likod namin, nako, pag magpiesta pre, pusang gala, yung handaan umaatikabo. Abay, okay pala. Pero hindi din ako makapaniwala pre na ganitong trabaho natin dito. Hoy, anong ginagawa nyo dyan? Ang tagal nyo naman. Magbihis na kayo't lumabas na. Sisimulan na natin ang trabaho. Ay naku pre, opo, nandyan na po. Matapos magbihis ng dalawa ay lumabas na sila sa silid. Nakaupo sa malaking sofa ang lalaking tauhan at tinititigan sila at nagsasalita. Ba't ang tagal nyo? Gusto nyo bang si Mr. Kwang ang papasok dito? Pasensya na po. Ano, tara na ho ba? Anong tara? Magtatrabaho po. Nagulat ang dalawa nang lumapit ang tauhan sa isang malaking bookshelf sa kanang bahagi ng silid. Ano pong ginagawa nyo ho? Nagtatakang tanong ni Miloy. Bigla na lang hinawi ng tauhan ang mga libro at sumambulat sa kanila ang isang malaking device na may mga numero. Kinalikot ito ng tauhan at tila naglalagay ng password dito. Pagkatapos nun, bigla na lang bumukas ang shelf na tila isang pinto at dun na sumalubong ang sobrang nakakamatay na amoy. Hindi maintindihan ng dalawa ang amoy na yun na parabang patay na daga na may halong iba't ibang hayop na mga patay. Walang niya, ano yan kuya? Ba't ang baho naman? Tanong ni Abner. Tsaka yan lang ba ang ilaw dyan kuya? Makakapagtrabaho ba kami ng maayos dyan? Isang dilaw lang na ilaw ang nandyan sa laki niyan? Segunda naman ni Miloy. Huwag na kayong madami pang tanong. Pumasok na kayo dito nang ma-explain ko na sa inyo kung ano ang dapat nyong gawin. Yang baho na yan ay normal lang yan dito. Kayo na bahala kung anong gagawin nyo para mapataboy ang baho na yan. Meron ding mga tao na makakasama nyo sa pagtatrabaho sa loob. Lalabas yan sila sa kanilang kinaroroonan pagtapos nila sa kanilang trabaho. Bilis! Pasok na! Pre, tutuloy pa ba tayo? Bulong na tanong ni Abner sa kaibigan na halatang kinakabahan na ito. Sabi ko na nga ba hindi maganda ang pakiramdam ko dito sa mansyon na to. Sa labas pa lang ay parang ang dami ng kababalagahan sa loob kung titignan mo ito. Sagot naman ni Miloy. Hoy, sa ayaw at sa gusto nyo, wala na kayong magagawa kundi papasok na dito sa loob. Wala nang atrasan to. Nung nasa pinto pa lang kayo, may kumausap na sa inyo sa labas na si Aling Mirna. Nandun lang kami sa gilid nun. Narinig kong hindi nyo pinatapos ang matanda sa kanyang sinasabi. Tatakas pa sana si Abner nang bigla na lang siyang harangan ng isa pang tauhan na nakaabang lang pala sa pinto. Saan ka pupunta? Pasok! Wala nang nagawa ang dalawa nang kaladkarin na sila ng tauhan sa loob ng nasabing silid. Nang nasa loob na sila nito, biglang tinatawag ng tauhan na nasa loob ang tauhan na nasa labas. Man, ipasok mo na yung mga iihawin nila sa gabing ito. Akin na din yung armas mo baka sakali lang. Sige man. Ito na. Pumasok nga ang tauhan na galing sa labas, dala-dala ang mga bagay na nakabalot ng puting tela na napansin din ng dalawang binatilyo na may kumakalat na dugo sa iba't ibang parte nito. Sa mga sandaling yun, nagbulungan na ang dalawa. Ano yan, Miloy?
Sana hindi ako nagkakamali sa iniisip ko. Kasalanan ko to, pre. Sana pala nakinig na lang ako sa'yo. Huwag na tayong magsisihan dito, pre. Parehas naman nating pinasok to eh. Kahit may hinala na ako, tinuloy ko pa din, di ba? So hindi na tayo dapat magsisihan pa. Ang problema dito… Hoy! Anong binubulong-bulong nyo dyan? Makinig kayo sa akin. Yang pinalalagay ko sa tig-iisa nyong silid, yan yung iihawin nyo ngayong gabi. Ihiwalay nyo ang mga organs o laman loob dahil may gagawin ang ating amo niyan. Yung mga balat naman at ang mismong karne, hiwain nyo ng hindi masyadong maliit at hindi din masyadong malaki. Maliwanag ba? Sabay tumango ang dalawang binatilyo. Sinimulan na nila ang kanilang trabaho at magkasabay pa nilang pinunit ang tela na nakabalot sa kung anumang bagay ang nasa loob nun. Sabay nilang nakita ang kung anuman ang laman nun. Nagulat na lang ang kanilang mga sarili nang sabay na lang silang napasigaw. Pre! Tao, pre! Tao ang laman ng tela! Oo nga pre, nakita ko. Ayaw ko na dito pre. Takbo! Sinubukan nilang hinabol ang papalabas na tauhan na galing sa loob at sa kasamaang palad, hindi na nila ito naabutan habang sinasarhan ang pinto. Palabasin nyo kami dito! Mga hayop kayo! Mga mamamatay tao! Tulong! Palabasin nyo kami dito! Hoy! Sigaw ni Abner na halatang takot na ito. Ah! Ang bobo talaga! Sabi ko na nga ba eh. Pre, huwag ka nang sumigaw dyan. Mag-isip na lang tayo ng paraan para makalabas dito. Sagot naman ni Miloy na halatang takot na base sa tinig nito. Pre, anong paraan? Hayop na yan oh. Ba't ba kasi pumunta pa tayo dito? Pre, huminahon ka. Huwag kang mag-alala. Makakalabas tayo ng buhay dito. Sino kayo? Tulungan niyo po ako. Hindi na matapos-tapos ni Miloy ang sinasabi nito nang bigla na lang may nagsasalita sa kanilang likuran. Ay Diyos ko po, sino ka? Gulat na tanong ni Miloy. Butchok? Ikaw na ba yan? Ano nangyari sa'yo? Anong ginawa nila sa'yo? Gulat naman na tugon ni Abner nang makilala niya ang taong yun. Yun ay ang kanilang kabaryo na sobrang yaman na ang pamilya ngayon habang ito pala ang dinadanas ng binata sa mansyon. Butchok? Hindi na kita nakilala. Ano nangyari sa'yo? Ano tong lugar na to? Ba't hindi na maitsura ang mukha mo? Abner? Miloy? Mga kaibigan? Tugon ni Butchok na makilala na ang mga taong nasa harap nito. Bakit kayo nandito? Impyerno ang lugar na to. Dito sa lugar na to, iniihaw ang mga taong nabibiktima ng inchik na hayop na yun. Ibinibenta niya ang mga lamang loob ng taong nabibiktima niya sa mga mayayaman na sindikato sa China. Siya ang naka-assign sa Pilipinas para mambiktima ng mga taong walang kalaban-laban. Ang nakakasakla pa, nung unang taon, nayanggaw ang inchik na yan sa baryo natin nang bumisita siya doon kasama ang kanyang misis. Ayun, naging aswang. Pinatay niya ang sariling asawa at nang matauhan nito, lubos ang kanyang pagsisisi at hindi niya matanggap ang kalagayan niya kaya naghihiganti siya sa kung sino mang tao sa atin. Walang ibang lugar ang may nakapaskil na ganitong hiring sa ibang baryo. Sa atin lang. Mahabang paliwanag ni Butchok sa dalawang kaibigan. Ibig sabihin, isa ka sa biktima ng nakapaskil na yun sa poste sa baryo natin? Kaya ka napunta dito? Hayop na yan. Ano nang gagawin natin? Walang nagawa ang magkakaibigan kundi tanggapin na lang muna ang kanilang kapalaran habang nag-iisip pa sila ng paraan para mapuksa ang aswang na yun at ang mga tauhan nito. Nalaman din ng mga ito na ang mga tauhan din pala ay niyanggaw na din ng inchik at lubos nitong tinanggap ang kanilang pagiging aswang puwera na lang ni Aling Mirna na sinabi nitong aswang na siya sa probinsya pa lang kahit hindi naman. Naniwala lang talaga ang mga tauhan at ang inchik dahil sa pagkain nito ng mga hilaw na karne na tinitiis lang nito at niluluwa pag wala na sila. Sinabi din ni Butchok na kada 2:00 ng madaling araw, pumapasok ang inchik upang tignan ang kanilang kilos at kung ano na ang status ng mga ginagawa ng mga trabahante.
Doon ay may naisip na paraan si Miloy at sinang-ayunan naman ito ng dalawang kaibigan. Ilang araw pa ang nakalipas, araw ng linggo. Yun na ang takdang panahon na isasagawa na nila ang kanilang plano. Pumasok si Aling Mirna at binulungan ito ni Abner. Sumang-ayon naman si Aling Mirna at hindi matutumbasan ang saya nito dahil may mga tao nang nagpupursige para mapuksa ang demonyong nakapalibot sa bahay. Sinong walang ginagawa dyan? Nagulat na lang ang mga trabahante nang may tao na pala sa loob. Lakas loob namang nagpresenta si Miloy para maipakita na nagustuhan nila ang kanilang trabaho para hindi nito mapansin na sinimulan na nila ang kanilang plano. Ako po. Bigay nyo na po sa akin yan. Sobrang easy lang naman pala ng trabaho rito lang niya. Aba. Yan yung gusto ko. O sige, dalhin mo na yan doon sa pwesto mo. Binuksan ni Miloy ang tela at pagbukas niya nito, sobrang gulat niya nang tumambad sa kanyang harap ang halatang kamamatay lang na tao. At pamilyar ito sa kanya. Aling Lusing? Hindi maaari to. Mga hayop talaga tong mga tao na to. Pre, may kausap ka ba dyan? Bilisan mo na yan pre para matapos na natin to't makapag-relax na. Nang mapag-isipan na din natin ng mabuti ang plano natin. Hindi umimik si Miloy. Narinig ito ni Abner na umiiyak at pinuntahan nito. Pagdating ni Abner sa maliit na silid ni Miloy, Pre, naririnig mo ba ang mga Miloy? Bakit ka umiiyak? Pre, ano nangyari? Pre, yung bangkay pre. Yung bangkay. Oh, anong meron sa bangkay? Bakit? Kilala mo ba ito dahil lang Nay? Nay? naiyak na lang ang dalawa nang makita nito ang bangkay ng nanay ni Abner. Mas lalong napahigpit ang kanilang plano na kailangan na nitong ituloy sa mas lalong madaling panahon gawa ng nangyari. Pumalahaw pa din sa pag-iyak si Abner nang biglang pumasok si Aling Mirna. Ano nangyari sa inyo? Bakit kayo umiiyak? Lusing? Si Lusing ba to? Nakilala ni Aling Mirna ang bangkay dahil kababata niya ito at sobrang lapit niyang kaibigan si Lusing na nanay ni Abner. Mga hayop! Hindi ko na palalampasin ito. Mga hayop sila. Kawawang Lusing. Eto na yung kalahating kilo ng bawang na pinabili niya sa akin Yung 2 kilo naman ay tinago ko na para hindi nila ito makita. May kasama na ding asin yan Sasabihin ko na din sa amo nating si Kwang na magluluto na ako para sa hapunan nating lahat. Eto na ang gabi. Humanda kayong lahat. Umalingaw-ngaw ang boses ni Aling Mirna pagkasigaw niya ng mga katagang yun. Lumabas na din ito sa silid at bago pa masara ang pinto, pumasok ang isang tauhan dahil narinig nito ang pagsigaw. Ano yun? Bakit parang may narinig akong sumisigaw? Tsaka bakit kayo umiiyak? Akala ko ba tanggap nyo na ang trabaho nyo? Di nyo ako madadala sa mga ganyan nyo. Po? Wala po. Wala naman kaming narinig na sigaw dito, kuya. Sinagot naman kaagad ni Abner ang isang tauhan habang si Miloy ay nilabas ang 2 pirasong bawang at hinawakan ito ng mahigpit. Bakit parang may naaamoy akong iba? Hindi ba... Hindi na natuloy ang sinabi ng tauhan nang tinadtad ni Abner ang bewang nito. Dahilan para matumba ang tauhan. Tumakbo naman kaagad si Miloy para ipasok ang bawang sa bibig nito at dahilan para ito ay manghina. Tinadtad ng lubusan ni Abner ang tauhan hanggang sa hindi na maitsura ang katawan nito hanggang sa binawian na nga ito ng buhay. Sa pagkakataong yun, bukas na ang pinto. Pumasok ang inchik at nagwika. Ako punta dito para sabi sa inyo na melon luto Aling Mirna masarap ulam. Kayo sama sa kainan.
Siguro nyo wag kayo takas at kayo lintikan akin mga tauhan palibot sa labas. Kayo wala din takas. Kayo tanda ha? Lumabas na nga ang tatlo at ang iba pang trabahante sa silid at pumunta sa malaking kusina ng mansyon. Nako, maraming salamat po Mr. Kwang ha. Mahal niyo po pala talaga ang inyong mga trabahante. Alam niyo po, kahit ganyan po ang trabaho niyo, ang pagpatay ng tao, gustong gusto na po namin dito po. Ang lalaki ng sahod at talaga namang buhay na buhay ang pamilya namin. Huy, Abner, ano ka ba? Anong pinagsasabi mo dyan? Sabayan niyo ako pre, nang makuha natin ang loob ng mga yan. Handa na naman ang plano natin eh. At siguradong huling gabi na ng mga yan ngayon. Opo, totoo po yun. Sobrang swerte namin dito. Utal-utal na manawika ni Miloy. Nako, ako naman pasalamat sa inyo dahil kayo tanggap ganito klaseng trabaho. Kayo melon increase next month. Promise. Sagot naman ni Mr. Kwang. Ilang saglit lang habang kumakain na ang lahat. Nakita na ng mga binatilyo na napapansin na ng mga aswang ang kanilang kinakain na may kakaiba. Mr. Kwang, parang may kakaiba sa luto ngayon no? Napansin mo ba? Ha? Wala naman ah. Ang sarap nga. Ano to, Merna? Ilang saglit lang ay isa-isa nang nanghina lahat kasama si Mr. Kwang. Binuhusan ni Aling Mirna ang bandang ilalim ng pagkain ng maraming asin at pira-pirasong bawang para hindi agad mapansin ng mga ito dahil sa ibabaw na parte ay talaga namang ang sarap. At yun ang dahilan bakit nangihina na ang mga yun ngayon. Butchok, punta ka na sa likod bahay at kunin mo na ang gas doon. Simulan mo na ding sindihan na magsimula na ang apoy. Ang laki pa naman itong bahay. Utos ni Miloy sa kaibigang nangangayayat na si Butchok. Agad namang tumakbo si Butchok at ginawa nga iyon. Pre, kunin ko na ang bangkay ng nanay ko ha. At dalhin ko na sa labas. Sige pre, bilisan mo. Nang nakuha na ni Abner ang bangkay ng kanyang ina at nandun na sila sa labas kasama si Aling Mirna. Nagulat sila nang hindi pa nakalabas si Butchok at si Miloy. San sila Miloy at Butchok, Aling Mirna? Nagtatakang tanong ni Abner kay Aling Mirna. Kakatapos lang magsalita ni Abner nang may lumabas sa pinto ng mansyon. Si Mr. Kwang na hawak-hawak nito si Miloy at nakalabas na din ang mga pangil nito. Tupok na ang mukha nito sa apoy habang ang mga tauhan naman ay ubos na dahil sa rumaragasang mainit na apoy na iyon. Kayo ba akala may isang hindi mamamatay sa inyo? Kayo pa alam na kaibigan nyo at ito na huli nyo pagkikita. Akala nyo siguro hindi... Hayop ka! Hayop ka! Hindi na natapos ang pagsasalita ng inchik nang may nakatagos ng malaking samurai sa dibdib nito. Pinigilan naman ni Miloy ang binata at kinakaladkad na ito papunta kay Aling Mirna at Abner. Sinubukan pa itong nagpaiwan dahil sa gigil na gigil ito sa kanyang ginagawa sa inchik na iyon. Halika na! Butchok, tama na yan! Patay na yan oh! Ubus na silang lahat, bilis! At sumama na nga si Butchok sa kanya papunta sa destinasyon kung saan sila Aling Mirna at Abner ay gigil na gigil din na nakatingin sa ginawa ni Butchok. Nakatingin sila sa labas ng bahay habang kinakain na ng parang impyernong apoy ang mansyon na iyon. Nakauwi ng mapayapa ang grupo at tumuloy muna sila sa bahay ni na Abner habang inaayos nila ang lamay din ng ina nito. Nagtutulungan ang mga magkakaibigan kasama si Abner sa pagtakas nila sa dilubyong nangyari sa kanila. Maraming salamat sa inyo. Akalain nyo, kayo lang pala makakapatay sa demonyong yon. Abner, huwag kang mag-alala. Nandito lang kami para sa iyo. Talagang masakit mawalan ng mahal sa buhay, lalong-lalo na ang magulang mo at kababata ko din siya. Napagiganti na natin siya. Tinitiyak kong proud at believe siya na nakatingin sa iyo ngayon. Maraming salamat din Aling Mirna sa kooperasyon mo. Kahit matanda na po kayo,
kaya nyo pa ding bigyan kami ng lakas na loob para mapuksa ang mga masasama. Naku pre, si Aling Mirna pa. Nakita nyo naman ang ginagawa niya sa pagkain. Talagang pinagplanuhan niya yun. Pero alam mo pre, ako'y nalulungkot para sa iyo pre, Abner. Huwag kang mag-alala, nandito lang ako para sa iyo. Kami ni Aling Mirna tsaka ni Butchok. Si Butchok doon ko na patitirahin sa amin dahil hindi na siya tinatanggap ng mga demonyo din niyang pamilya. Sarap din pakainin ng luto ni Aling Mirna eh. Maraming salamat sa iyo, Meloy. Isa kang tunay na kaibigan. Kayong lahat. Mapayapang natutulog ang lahat ng gabing iyon, maliban na lang kay Aling Mirna na nagbabantay sa labi ng kanyang kababata. Hindi nito mapigilang umiyak. Kahit sobrang pangit ang dinanas nila sa kanilang biyahe sa Kwangpoy Mansion, ganun naman kaganda ang kanilang mga natutunan sa paglalakbay na iyon. Salamat.